Hello. Hello po. Hi, anong pangalan mo? Si Joby, ma'am. Joby. Taga saan si Joby? Taga Bulacan po. Taga Bulacan. Saan sa Bulacan? Aba. Sa may San Jose. San Jose, Bulacan. Del Monte. Okay. Bossing, talk to Papa na. Go! Talk to Papa. Ay, alam po, gusto ko kasi. May problema ka ba? Bakit ka napatawag? Problema. Ano po paano po kapag traffic ang isang kalsada at wala kang lalabasan? Paano kapag traffic sa isang kalsada? Wala kang lalabasan. Ang solusyon dyan, tumambay ka muna sa tindahan, mag-soft drinks, magpalamig, mag-music sound trip, makinig sa Talk to Papa, kasi wala ka namang magagawa. Wala ka namang pakpak para lumipad. Diba? Hintayin mo kahit hanggang bukas mawala ang bara dyan sa trapiko. Laging number one kasi ang problema ng Pilipino eh. Hindi nila masolusyonan. Alam mo kung ano solusyon dyan? Ano, Mama? Bawasan yung mga lumang sasakyan. Ako may luma akong sasakyan. Pero kasi alam naman natin hindi nababawasan yung mga lumang sasakyan na dadagdagan pa nga ng mga bagong models. So, lahat ng tao, eto pa, can afford bumili at mag-down ng sasakyan. Kaya lahat sumisikip. Paano kapag ayaw ng may-ari na ma-face out yung sasakyan? Ano no? Paano kung hindi siya pumayag? Hindi, garahin niya na lang yung sasakyan niya. Wala nga tayong magagawa doon kung hindi pumayag. Kasi ano yan may mga sakripisyo para sa ikauunlad ng bansa. Ayaw magsakripisyo ng bansa. Alam mo, araw-araw nadadagdagan ng sasakyan ng Pilipinas. Diba? So, araw-araw nadadagdagan ng sasakyan, araw-araw wala naman nangyayari. Ilang beses lang sa isang taon ginagawa ang kalsada at yung mga ipinapatupad sa atin, diba? So, bali wala. Yun lang. Ay, pwede mo bumate. Bawal. Yun lang ang bawal, kuya. Ay, bawal? Bawal eh. Pasensya na. Bawal, nakakamatay. Sige. Ayos. Thank you. Okay, 333-7172. Hopefully makapiling natin si Dr. Flores. Maya-maya lang para sa Doc to Papa. Hello? Okay ka po mabait, mamema. Benhar, anong baon mo ngayon? Apo, may ako. Sige lang po. Komedyante siya, Rene. Ano yan, Achestas ba? Tignan mo, may trivia ka, hindi mo alam kung ano yung trivia mo. Apelido? Requestas. Apo, yun. Okay. Nagsimula po nung 1990 bilang sidekick po ni Joy De Leon. Okay. Bilang Tarzan. Nagkaroon po siya ng sarili pelikula. Chita ay gandang lalaki. Yan. Apo, namatay po siya noong 1994 sa sakit na tuberculosis. Okay, ayos. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Ellis, hello? 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 Yes po, ma'am. Anong pangalan? Ma'am, anong pangalan mo? Hello po? Si Len. Len, taga saan ka? Caloocan. Caloocan. Sige ate, talk to Papa na. May problema ka, go. Ay naku, si ate ayaw magsalita. Naiya ka ba, te? Bakit ka tumawag? Naku, hindi natin mahihintay si ate. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Ellis, hello? Hello po. Yes po, ano pong pangalan? Annabelle. Si Annabelle. Si Annabelle. Iba yun, yun yung nakakatakot. Hindi. Caller to si Annabelle. Annabelle, taga saan ka? Commonwealth. Taga Commonwealth, Barangay Commonwealth. O sige, Annabelle, talk to Papa na. Daming problema, ha? Wala kang problema? Hindi maganda. Dami po. Marami Marami na. na problema. Ano pong gagawin? Tanong ko lang po. Isa-isa-isahin. Himay-himayin na parang manok na pang chicken sandwich. Ganon. Ano yung pinaka mas madaling solusyonan? Yun. Apo. Ano yun? Ano po ang gagawin sa lalaking may asawa na nakakabuntis ng Iwanan. 23 years old? Ano mong kinalaman ng lalaki sa'yo? Ikaw ba to? Opo. Ikaw ba yung 23 anyos na nabuntis? Opo. Oo. Nasaan yung lalaki? Po? Nasaan yung 28 lalaki? po. Oo, nasaan na yung lalaki, ate?
Nagtago siya. Nagtago. Ano siya, umalis. Iniwan niya ako. Yun na. Ang pinakamagandang gawin dyan, ituloy mo yung bata, di ba? Tama. Nakunan po ako noong October. Nakunan si ate. Siguro maging aral na lang sa'yo, ate, na huwag mo nang ulitin mo uli at gawin uli Salamat. yung kasalanan na gano'n. Salamat po, ha. Okay, thank you. Bilis. Bilis, di ba? Madaling kausap eh. Hello? Ito, problema galing sa Fanatics ni Papa Rico sa 4627. Ano po ang pwede kong gawin sa kapatid ko na ayaw nang mag-aral, second year college, pero tamad na daw siya. Kaya ko naman siyang pag-aralin dahil wala pa naman din akong asawa. Pero parang wala na rin siyang ganang mag-aral. Gusto pa niya tumambay o kaya extra sa mga trabaho. Ano po ang gagawin ko para mapag-aral siya? Sabi ni Sally, that girl. Si Sally. That girl. Si Sally. Ay may kapatid na second year college. Supposedly, second year college na. Pero ayaw na raw mag-aral. Gusto raw tumambay. Naku, mahirap. Yan. May pampaaral naman siya kasi single pa si Sally para suportahan ng kanyang kapatid. Pero ayaw nang mag-aral ng kanyang kapatid na hindi ko sure kung lalaki or babae. Hindi naman na-mention. Ano ang kanyang gagawin? Bet, ano ba? Pinag-aaral kita ba tayo mo mag-aral? Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Maging palaboy? Maging adik? Maging tambay? Huwag mo ako kausapin, naglalaro ako. Ano ba? Kapatid ko, makinig ka sa akin. Ano ba? Ingay mo, naglalaro ako. Walang mangyayari sa buhay mo, hindi habang buhay. Nandyan ako para tulungan ka. Hanggat wala akong asawa, ibibigay ko lahat sa iyo, kapatid ko. Ate, huwag ka maingay. Ganito na lang. Bigyan mo ako ng pera, alis ako mamaya. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa Mag-enroll ka na ba? Pupunta ako sa kabilang kanto. Si paring Kiko, nagkapasama sa akin sa bilyaran. Tambay muna kami doon. Bet, makinig ka naman bilang ate mo. Pakinggan mo naman ako. Hindi naman kita pinagbabawalan sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, ha. Pag gusto mong tumakbo, pag gusto mong maging runner sa kanto, hinahayaan lang kita. Bakit ba pinipilit mo ako mag-aral? Ayoko mag-aral nga eh. Ayoko mag-aral, di ba? Kasi gusto ng mga magulang natin. Hindi sila mag-aral. Bakit ako motor? Flash mo yan. Ito na, naka-flash na. Ikaw nga, hindi nagpa-flash. Kagabi, hindi mo na-flash. Hindi, masama na loob ko. Nasa banyo pala. Kaya sumisigaw. Ito, sa labas na ako. Anong problema mo? Maghugas ka muna ang baho ng kamay mo. Gabi ka naman. Bet, yun lang ang magandang ipapamanan ng mga magulang natin. Magkakaroon ka ng pamilya balang araw. Kailangan mo makapagtapos, magiging good provider ka sa pamilya mo. Bata pa ako. Pag gusto ko mag-aaral ako. Sa ngayon, gusto kong tumambay muna. Kring. Hello, friend Kiko. Hello, te. Friend, nakukonsume ako. Don't know what to do. Ayaw mag-aral ang kapatid ko. Hayaan mo na, te. Supportahan ko na lang siya. Ano ba? Paano kung mamamatay ka na may cancer ka? Ako may cancer. Oo, mamamatay ka na. Buti pinaalala mo. Lately nakakalimutan ko may cancer ako. Ay nako, te. Kaya ako ini-enjoy ko na lang buhay ko kasi may cancer ako. Pero yung kapatid mo, hayaan mo na, te. Kung ayaw mag-aral, te. College, sayang naman. Oo nga, may cancer. Di ko naman problema. Kung hindi yung problema mo. Naluloko na. May cancer nga ako, hindi naman nagreklamo. Kiko, hindi ko na alam gagawin ko. Ano mangyayari sa kapatid? Bakit ba kasi pinoproblema mo yung sarili mo masyado? Masyado mong... Kasi nag-aalala ako sa'yo bilang kapatid mo. Ate, bata pa ako. Mamamatay ka rin. Talang araw. Tatanda ka rin. Bata pa ako. Pag gusto ko mag-aaral, sasabihin ko sa'yo. Kung kailang wala na ako, pansustento sa'yo, yan ang sino sitwasyon. magpapaaral sa'yo? Ganyan ang sitwasyon. Kapatid na concern at isang kapatid na ine-enjoy ang kanyang edad, ang kanyang kabataan, ang kanyang buhay, ang kanyang easy-go-lucky na pamumuhay. Tapos si ate naman, ate concern. Siguro dahil tumatanda na, tapos nangihinayang. Ang tanong ko dyan, Sally, nasan ba ang mga magulang mo? Bakit ikaw yata ang nagsasalo ng lahat ng burden na yan? Ano? Pero second year college to, ito ay meron ng judgment sa kanyang sarili. Tamang pag-iisip. Alam mo yun. Nakakapag-decide siya para sa kanyang sarili. Ayaw mag-aral, ang hirap pilitin, di ba? Pero syempre gawin mo lahat ng mga kaya mo. Pwede mo kausapin lahat ng mga kaibigan niya. O may girlfriend. Baka may problema kasi. Baka meron kasing tinagtataguan, merong kinatatakutan. Bully. May iniiwasan. O kaya naman may mga takot sa bukas. Maraming ganyan eh. O kaya mahina ang self-esteem. O kaya malabo ang tingin sa mundo. Ganyan. Nako. Depende kung paano mo nakilalang yung kapatid, kung paano mo siya kakausapin. Nakadepende kung gaano kayo magkakilala. Kasi ang hirap minsan, masyado ka ng pressure ngayon, hindi mo naman nakakausap yung kapatid mo na toong nararamdaman niya. Masyado ka lang
ate ako, mag-aral ka dahil yun ang ideal sa mundo. Nakalimutan mong itanong ano ba talaga ang nararamdaman ng iyong kapatid. Ano ba talaga ang totoong sitwasyon. So para sa akin, kausapin mo siya, humingi ng tulong sa mga taong nakakilala sa kanya para mas maintindihan mo siya. Or tanungin kung ano talaga ang gusto niya. Baka naman hindi yung pag-aaral ang ayaw niya. Yung sistema lang kung paano mag-aaral sa school na yan. O kaya sa bahay nyo. O kaya sa mga kaibigan niya. Yung ayaw niya ng ganitong style. Ganyan. So, better kung kausapin mo siya ng heart to heart. Tama yung kausapin yung kapatid at baka naman may gustong hingin yung kapatid para lang ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Alam mo yung gusto ng may gustong bagay na makuha na ginagawang kondisyon yung bagay na yun para mag-aral siya. Baka naman hindi siya sinisipag mag-aral kasi nga may kulang sa kanya. O kaya naman nakikita niya, baka naman lahat kayo sa kamag-anak niya hindi rin nag-aral tapos pipilitin mo siya. Kumbaga parang paano ka mag-preach ng isang bagay na hindi mo ginagawa? Kulang sa paliwanag. Oo, di ba? Parang okay naman tayo, si tatay naman hindi nagtapos eh. Ipaliwanag yan na hindi naman, okay. Hindi ikaw nga eh. Di ba? So kailangan ipaliwanag. Sa akin ang bigyan mo siya or hanapan mo siya ng isang matinding motivation, inspiration para yung yung interest niya sa pag-aaral maibalik. Kasi natural yan sa mga teens, yung mga akala kasi nila okay lang yung ginagawa nila na parang iset aside mo na yung pag-aaral, handyan lang naman yan, parang katwiran nila, tsaka na lang sila. Kaya mga tinitake for granted yan. Pag pinilit mo naman siya, kunyari ayaw talaga, as in wala ka talagang magawa, tapos pinilit mo siya, sayang lang kasi magbubulakbol yan, yung tuition fee niya, ganyan. Ngayon, yung sinasabi ni Papa Kiko and Papa Obed, agree ako doon. Kasi baka nga may pinagdadaanan. Pero pwede rin naman na kung yan ang gusto niya, sige, wala naman tayong magagawa, sarili niya yan eh. 'Di ba? Hayaan nating ma-realize niya yung mga bagay na yung sa sitwasyon niya, kung kailang mabuksan yung pag-iisip niya, mas maganda na ganun. At least siya, dun sa time na yung ma-realize niya, ay dapat pala nag-aaral ako. Ay dapat pala ganun. Yan. Pero parang on the other side, bilang isang kapatid, kung talagang meron kang ipagpapaaral, huwag ka magsawa na ipaalala sa kapatid mo na yung kahalagahan ng pag-aaral, kahit sabihin natin nakapag-aaral ka o hindi. Darating talaga ang araw dyan. Kasi tayo, di ba, may mga, di ba sa moment natin, may times pa nga gusto pa natin mag-aaral. Ako, for instance, ngayon gusto ko pa ulit mag-aral. Dati nung nag-aaral ako, ayoko na mag-aaral. Sana matapos na ako. Sana matapos na para wala na. Kasi nape-pressure ako sa magulang ko. Di ba, hindi ka makaalis, ayaw ka payagan. Para makatulong, mga ganyan. Ang daming restrictions. Pag nagtatrabaho ka na, nandun yung responsibilidad, hawak mo oras mo. Tapos, parang doon ka naman ngayon nakukulangan na kasi parang ang sarap pala noon, nahingi ka lang ng baon, gano'n. Yung responsibilidad papasok right after mo mag-aral. Yun. Alright. Diba? So, tama. Sana Sally, mapakinggan mo yung sinasabi namin. Para makatulong sa'yo, kausapin mo yung kapatid. Baka hindi niya gusto yung course, baka ikaw naman na nasusunod. Yun. So marami pang pwedeng malawak pa. Hindi lang, wag mong interpret as ayokong mag-aral is ayaw niya nang mag-aral. Baka yung ibig sabihin ng ayokong mag-aral is gusto ko ng tulong. Kailangan ko ng tulong. Baka yun ang ibig sabihin nun, kabarangay. Okay, sabi ni Sally, ang kanyang kapatid, kahit kaya niyang pag-aralin, ayaw mag-aral. Second year college, ano ang kanyang gagawin?